Nakikita niyo po yung nakaitim na lalaking yan. Yang matandang yan, mga pre. Yan po, nakakapagtaka kasi pumunta siya doon sa Lamay. Ito, video po ito Papakita ko sa inyo mamaya. Pumunta po siya doon sa Lamay. Tapos, sasabihin niya sa amin, sasabihin niya kay Koy, na hindi niya alam na patay ang pupuntahan niya. Ha? Hindi niya po alam daw na patay ang kanyang pupuntahan. Antiba yan Pwede po ba yun? Santuaryo yun Kasi hindi mo alam na patay ang pupuntahan mo. Tapos pupunta ka doon, magbibideo ka ng patay, ibibideo mo yung patay. Diba? So, doon pa lang po, kaduda-duda na yan. Diba? Ang problema lang po sa santuaryo, mga pre, doon, mahina po yung signal nila. Kaya nga, kinakalkal po yung cellphone ng taong ito, kinakalkal po kasi baka mamaya, sine-check namin kung DDS ba o hindi. Ang problema, hindi po namin ma-check kasi mahina po ang signal. Diba? Yun po yung problema. Yun po yung isa sa naging problema po doon. Di po namin na-check po ng maayos. Sa tingin nyo, kung kayo po yung tatanungin, sasabihin sa'yo, hindi ko alam na patay palang pupuntahan ko. Hindi ko alam. Tapos, ang nakakapagtaka pa, hindi daw niya kilala si Mima Alicia. So, doon pa lang, teka lang. Mapapaisip ka na po. Di mo pala kilala Ang ginagawa mo. Diba? Hindi mo pa kilala. Cesar de los Reyes, shoutout po. Salamat po sa pag-like dyan. Sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, kalembangin nyo na po yan. Kayo po. Huwag magbubura ng comment baka buhay mo yung burahin ko. Huwag magbubura ng comment. Diba? So kayo po mga pre, ano po sa tingin nyo? Pa-comment naman kung ano po yung inyong opinion, ano po yung inyong reaction. Para naman mabasa po natin. Panoorin po natin ang video ito mga pre. Wait lang. Lakihan ko pa nga. Gusto ko lakihan to. Wait lang. Yan. Kasi dyan mga pre, sine-check po namin kung ano yung laman ng bag niya, kung... Ang problema, isa pa sa nakakapagtaka, diba? Bakit wala po siyang ID? Diba? Wala po siyang ipakitang government ID o ano ba, diba? Wala po. Ang barangay lang yata yung binigay niyang ID. Diba? So, kung sino man po yung nakakakilala sa kanya mga pre, ako hindi ko naman siya hinuhusgahan, Hindi ko po siya hinuhusgahan na may masama siyang intensyon doon, may masama siyang gagawin, wala po. Ang sa amin lang, syempre for safety na rin po kasi may mga vlogger po doon, may mga lola doon, baka mamaya alam niyo na, 'di ba? Kasi murder po yung nangyari kay Mima Alicia. So, kailangan din po tayo na mag-ingat po. 'Di ba? Wait lang, tanggalin ko lang 'tong nagbubura ng nagbubura po ng nagbubura ng comment. Okay, wait lang Okay, tuloy po tayo. Wait lang po Kasi kaduda-duda po yun mga pre, na
Hindi mo alam yung ano, hindi mo alam yung tawag nito? Ano nga yung pangalan nun? Ano nga yung pangalan? Onslaf. Okay, copy ko nga to. Onslaf. Tanggal ka ngayon. Onslaf. Wait lang po wait lang po Okay. So yan, paduda-duda po mga pre na hindi niya alam yung pangalan, hindi niya po kilala yung tao, tapos wala lang, bigla lang siyang napunta doon. Ilama yung pinuntahan niya eh. Diba? So kayo po, ano po yun yung mga opinion? And paki-comment para mabasa po natin yan mga pre. So yan, tuloy po natin to. Saan na ba yung video? Nawala. Yan. Ito pa yung isang video So ayan ano, pinapakita ko lang po sa inyo, chine-check po yung kanyang laman ng bag. Oo, baka mamaya may kakaiba dyan, di ba? Kung ano-ano laman. At least na-check po natin, wala naman pong kakaiba, no? Oo, at yung hindi lang po natin na sure, yung kanyang cellphone. Kasi ano siya, mahina po yung signal doon. Check sana namin kung DDS ba to o hindi, no? Pero hindi namin nagawa kasi yung signal po ay napakahina po talaga. Mabagal pa po sa pagong. Diba? Mabagal pa po sa pagong mga pre, kaya yung nangyari, pinicturean na lang po siya, pinicturean yung ID niya na pambarangay lang yata yung mga pre, no? Wala po siyang maipakita na solid na talagang yung government ID po, no? So wala pong nakita. So ito na mga pre, no? Kayo po, ano po yung inyong opinion sa videong ito? Siyempre gusto kong malaman po yan. Ayan, para naman 'di ba? Mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang reaksyon, 'di ba? Siyempre importante po 'yan. Oo. At kung kilala niyo po yung taong ito, pa-comment naman po. Ano po ba siya? DDS o hindi? Tayo po nagduda lang, 'di ba? Nagdududa lang sa kanyang mga ginagawa, 'di ba? Kasi para sa akin, bakit ka pupunta doon tapos bibidyo-videohan mo yung patay at kung ano-ano doon. Wala kang kilalang mga vlogger doon eh. Wala po siyang kilalang mga vlogger doon. 'Di ba? Doon pa lang po mapapaisip ka na, 'di ba? Sino ka? Diba? Sino ka ba? So yun po yun mga pre, no? So pero kung kilala niyo po yan, paki-comment para mabasa po natin ang inyong mga komento, no? Ayan. So ayan mga pre, tayo po ay mag-move po dito sa next topic po natin. Ito po. Ayan. Basahin po natin to NBI Chief Matibag arrives at Senate for Sara Duterte impeachment trial. Kasi ayan nag-attend po si Melvin Matibag po sa impeachment trial po ni Sara Duterte. Sabi ng mga DDS, natatakot na daw po si Melvin Matibag. Okay? Pero mga pre, tingnan nyo naman. Active na active po si Melvin Matibag. Talagang hindi po siya nagdalawang isip na pumunta para lang po ipakita sa impeachment trial or ipakita sa publiko kung ano po yung kanyang nalalaman, ano po yung iniimbestigahan nila, kung ano po yung mga hawak nilang ebidensya, 'di ba? So pinapakita po niya sa publiko mga pre. Talagang ang publiko po ay kumbaga
Gusto niya, taong bayan ay magdesisyon. O may sasabihin ako dito, o may hawak pa akong ebidensya. So, kayo nang bahala. 'Di ba? So, kayo nang bahala. Yun yung nakikita ko dyan, mga pre. At saludo po tayo dito kay Melvin Matibag, mga pre. Kasi, ano po kumbaga, wala po siyang kinatatakutan. Basta nasa katotohanan ka, 'di ba? Ginagawa niya. Kita niyo naman, 'di ba? Kaya palakpakan po natin si Melvin Matibag dahil wala, tibag na tibag po ang defense team ni Sara Duterte. Hindi po makaporma ang defense team po ni Sara Duterte. Hindi po talagang, alam mo yon, hindi maka-score ang defense team po ni Sara Duterte. Talagang napahiya po, no? Talagang wala pong magawa. So kayo po, ano po, proud po ba kayo sa ginagawang investigasyon ng NBI, lalong-lalo na sa effort po ni Melvin Matibag at ng NBI? And paki-comment naman para mabasa po natin yan. Siyempre, ako po, sabi ko nga sa inyo, pag nasa katotohanan po ang isang tao, dapat lang po talaga na maging proud. Oo, maging proud po tayo. Kasi kung hindi ka magiging proud, 'di ba? Didiis ka. Didiis ka po. Didiis ka. Pag didiis ka, ibig sabihin, kupal ka. Di ba? So ayan, mga pre, no, paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong mga opinion at reaction po diyan. At tayo po syempre nagbabasa ng inyong mga komento. Ayan. At eto po, no, isunod po natin ito. Basahin ko lang po ito sa inyong mga pre, no. Ipresenta ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ang mga video na naglalaman umano ng mga pahayag ni Sara Duterte sa Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Matibag na napansin ng kanilang investigasyon ng mga umano'y banta ay nagmula sa iisyang pamilya na naging bahagi ng kanilang pagsusuri sa kaso. So si Baste, gusto yung ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara naman, gustong tanggalin yung ulo ni PBBM. Pinagbantaan yung buhay ng Pangulo. Diba? So, antibay ng pamilyang bangag na to, no? Oo, talagang may pinagmanahan po yung kanilang pagiging bobo, yung pagiging tarantado, yung kanilang pagiging inutil, diba? Meron po silang pinagmanahan, mga pre. Antibay ng mga pagmumuka. Diba? Antibay ng kanilang pag-uugali, no? Hindi po ito katanggap-tanggap, no? Para sa mga Pilipino. Ang pangit mo naman na magbabanta ka, nakapublic yung sinasabi mo. Marami pong mga kabataan ang may impluwensyahan kasi pag minor po, hindi pa po yan totally matured yung pag-iisip niyan. Diba? So gagaya-gayahin ka. Anong klaseng mayor ka? Anong klaseng vice president ka? Diba? Nakakapagtaka naman na maraming humahanga sa mga basurang pamilyan to. Diba? Anong hinahangaan nyo sa kanila? Yung pagiging bastos. Tanong ko lang naman. Yan ba yung hinahangaan nyo? Yung maging bastos kayo sa kapwa nyo? Diba? Yan ba yung hinahangaan nyo? Yung maging tarantado at kupal kayo? Ulo ni Bongbong Marcos, ang kailangan ko. Kailangan natin. Bangag ka talaga, Baste. Wala ka talaga sa pag-iisip eh. Diba? Wala ka sa pag-iisip. Inutil ka talaga. Diba? Kung nag-isip ka lang sana, diba? Na, pag sinabi ko to, baka sa bandang huli, ako yung habuli ng gobyerno. Kasi mali naman talaga yung pagbabantay. Dapat iniisip mo yun eh. Pero hindi mo ginawa, Baste. Diba? Kahiya ka talaga. Daming humahanga sa'yo, yung mga DDS din na walang utak. Yun po yung totoo dyan. Ang humahanga kay Baste ay kapwa niya, walang utak din po. Kalain mo yun? Diba? Sasabihin mo yung
ulo yung kailangan, ulo ni PBBM yung kailangan. Pero nung pinuntahan ka sa Davao City, hindi ka makatingin sa mata ng presidente ng Pilipinas. Dinaanan mo lang si PBBM. Si PBBM nakatingin sa'yo. 'Di ba? Si PBBM nakatingin sa'yo. Bakit hindi ka makatingin? Ha? Ano, naduduwag ka, matapang ka lang sa camera. Pero pag harap-harapan na personal, nagiging basang sisiw ka. Diba? Yan po ang katotohanan dyan. Kaya kayong mga pre, ano po yung inyong opinion dito sa topic natin ito? Paki-comment naman para mabasa po natin yan. At yun na nga, no? Bago po tayo mag-move sa next topic natin, ayan, sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo na po yan para po always kayong ma-notify, no? Oo, para always po kayong ma-notify sa ating YouTube channel. And relax lang po kayo dyan sa mga nagko-comment. After po ng live ko, tatrabahuin ko po yan. Hayaan nyo siya munang mag-enjoy dyan. Kasi identified na po kung sino yung taong ito. Hayaan nyo lang muna. So mamaya after live ko, abangan nyo sa Facebook ko. Yung mukha niya nandun. Saan yung address niya? Lalagay ko doon. Papasikatin natin. Damay ko pa kung saan ka nagtatrabaho. Bisitahin nyo na lang po sa trabaho niya kung madaanan nyo. Batukan nyo na lang, ha? So, yun na nga mga pre, no? Ayun, like, share, subscribe po tayo, share this video. At kung ikaw, no? Kung ikaw ay, alam mo, isang DDS, na DDS noon, DDS ngayon, ako magpa-check up ka na. Hindi na po yan normal. Hindi na po yan normal mga pre, kaya, kung ako sa'yo, didilis ka, pa-check up ka na. Doon kay Dr. Dr. Kwak-Kwak. Kaya mga pre, mabot tayo sa next topic natin.